Sobrang kinilabutan at ang awkward ng horror movie na to. Magsisimula ito kay Aaron na tumanggap ng isang trabaho na nasa gitna ng gubat. Kailangan niya lang gawin ay videohan yung isang lalaki na malapit nang mawala dahil sa cancer at ito nga si Joseph. Pagdating niya dito, ramdam na niyang may kakaiba pero dahil nga may bayad to, tumuloy pa rin siya. Ang susunod na oras, dito nga sila magkakasama at habang binibidyohan nga niya tong si Joseph, dito nga may mangyayaring magpapakilabot sa kanya. May mga ikukwento at sasabihin nga itong tatakot sa kanya na magpaparealize sa kanyang may mga kakaiba nga sa lugar na to at sa taong binibidyohan niya. Title ng movie, Creep 2014. 2014 ah. Kasi fan ng found footage film na mahilig sa mga disturbing in some way, nagulat ako na nasa Netflix pala to. Just to be clear, hindi to disturbing dahil maraming dugo or nakakadire. Yung nakakabother dito is yung mismong pakiramdam ng awkwardness, yung feeling na parang may nanonood sa'yo. Maraming times dito na napatalon yung balikat ko, parang ganito. Lalo na pag sumisigaw tong si Joseph. Lalo na tong final scene na to, na static lang tapos hindi mo alam kung anong mangyayari. Tapos spoiler alert, bang! Dagmo pa si Peach Fuzz na ang creepy ng maskara na to na kung haharangin ako ng taong may suot na ganyang maskara, suntukan na lang tayo. Pero yung mas nakakadagdag ng takot doon sa maskara na yan, nung kinuwento na ni Joseph yung backstory ng maskara na yan na nakakakilabot, lalo na nung kinakwento niya paunti-unti. Sobrang ganda ng performance sa mga actors dito, lalo na kay Aaron. Naramdam mo yung awkwardness and gusto nang umalis doon sa boses tsaka galaw niya. Tapos syempre doon sa may character ni Joseph na siya yung nagpatotoo doon sa may movie kasi nga yung simpleng mga mannerisms niya plus yung delivery pa ng mga linya niya, kahit hindi ako si Aaron, nandidiri and kinikilabutan ako sa kanya eh. Maganda pa dito, given the treatment of the film na found footage nga siya, 1 hour and 17 minutes lang to, so they didn't overstay their welcome. Alam nilang kailangan nila itong tapusin agad at wag nang pahabain, pero gets ko naman kung may mga taong nakapanood ito na mababoringan or parang mararamdaman nilang parang dragging na at some point. And isa lang talaga to sa mga films na not for everyone. Kasi speaking, ilang beses ko na rin naman itong napanood, kaya nang pinanood ko ulit ngayon, may mga times na finorward ko na kasi alam ko na rin naman yung mga mangyayari. Siguro yun din yung maganda at pangit dito eh. Isa to sa mga film na hindi mo na pwedeng mapanood ulit kasi tatatak siya sa'yo enough eh. Gusto ko rin yung linya dito ni Joseph doon sa may dulo na nagtataka siya kung bakit hindi nga daw lumingon si Aaron. Tapos yun nga, kasi nga masyadong mabait si Aaron na hindi niya naisip man lang na aatakahin siya ni Joseph given kung ano yung mga ginawa sa kanya before. Explains lang talaga kung bakit talaga to nangyaring lahat na kung hindi lang talaga siya nakipagkita ulit or umalis siya from the get-go, edi sana buhay pa siya. Tapos yun nakapangdagdag creepy pa doon sa may dulo na nagpapatunay na creep pala talaga to si Joseph kasi ang dami na pala niyang biktima doon sa may shelf na may mga iba't ibang pangalan ng mga VHS, may mga CDs pa, so matagal na niya tong ginagawa. Siguro butas din yan sa may story kasi kung maraming beses na pala niya tong ginawa tapos alam din yung kapatid niya yung ginagawa niya, yung kawirduhan niya, then bakit hindi pa siya nahuhuli? Overall, I think okay naman yung length ng film pero kung may magsasuggest na pwede ba natin ito bawasan, I think may mga pwede pa namang ikat eh. Pero the pacing could be fixed kasi may mga certain beats na nawala doon sa may film nung nagkahiwalay na sila Aaron and Joseph. But again, it shows din naman yung stalker and pagiging creep ni Joseph, so okay din naman yun at some parts. So yun lang, again ang title ng film, Creep, and ang torta rating ko ay 6.5 out of 10.